Tapos bumagsak ang sinasakyan niyang jet sa Bataan. Patuloy ang pinaghahanap ang kanyang co-pilot. Narito ang report. Biglang nabulabog ang mga residente malapit sa beach resort na ito sa bayan ng Bagak sa Bataan matapos umanong makarinig ng isang malakas na pagsabog. Ang pinagmulan nito, isa palang eroplano ng Philippine Air Force na bumagsak sa dagat malapit sa kanilang lugar. Patay ang piloto nito na kinilalang si Major Efrain Suyom, nakadestino sa Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga base sa ID na na-recover sa bangkay. Kitang-kita raw ni Mang Brigido ang pagbagsak ng naturang eroplano. Paano muna siya? Oo, gilid. Tapos bumalik. Umiikot muna siya. Pagkatapos, umakyat. Tapos, Pagkat, diretso, umanok. Yan. ano, binaribig kayo na sabog? Sumabog talaga. Kalakas ang sabog. Malakas talaga. Pira-piraso ng bahagi ng eroplano ang nakuha sa dagat. Ano yung tsura ng aeroplano? Lubog na ba? Lubog na siya, sabog na eh. Agad kinordona ng mga responding police ang mga na-recover na bahagi ng eroplano at bangkay ni Major Suyom habang patuloy ang search and rescue operation sa nawawalang co-pilot na si Captain Raymond De Leon. 2 opisyal ng Philippine Air Force ang dumating sa crash site pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Inihahanda na ang kapilyang paglilipatan ng labi ni Pope John Paul II sa Vatican City. Pangunahan ni Pope Benedict XVI ang beatification rites sa darating na linggo. Narito ang report. Puspusan na ang paghahanda sa kapilya ng San Sebastian sa loob ng Vatican Basilica kung saan ililipat ang labi ni Pope John Paul II mula sa dati niyang pinaglalagakan sa ilalim ng Basilica. Inalis na at inilipat na ang dating nakahimlay rito na si Blessed Innocent XI noong 1689. Mananatili raw naka-expose ang labi ng dating Santo Papa para malapitan ng mga pilgrim matapos ang beatification ceremony na inaasahang dadaluhan ng daan-daang libo. Ngayon pa nga lang, may mga matiyaganang pumipila sa Vatican Square para makapasok naman sa loob ng St. Peter's Basilica. Sa Circo Massimo sa kalapit na Roma, Italia naman, ay magkakaroon na ng Vigil Mass sa Abril at 30, habang Thanksgiving Mass naman ang magaganap alas 10 ng umaga sa St. Peter's Square sa Lunes, isang araw matapos ang beatification. Sa Pilipinas man, excited na rin ang ilan sa beatification ng tinaguriang Pope of the People. Kaya naman ipinagpagawa na siya ng maliliit na imahen gaya namang ibinebenta sa Tayuman, Maynila. Yan ay kahit pa isang hakbang pa ang beatification bago maging ganap na santo si Pope John Paul II. Bukod sa mahigit isang talampakang mga imahen, may mga stampita na rin ang yumaong Santo Papa. After the beatification of John Paul II, the people will be flocking here looking for that statue. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Pagitan ng milyong Pilipino ang unemployed o walang hanap buhay ngayon. Kaya ang Department of Labor may alok na trabaho sa kanila sa Mayo 1 o Labor Day. Narito ang report. Kayod dito, kayod doon. Ito ang araw-araw na pinagdaraanan ng bawat manggagawang Pinoy. At sa taas ng bilihin ngayon, marami sa kanila, di alintana ang pawis at puyat, may maipantustos lang sa pamilya. Pero ang 46 na anyos na si Mang Noel, minalas na nawalan pa ng pagkakakitaan. 22 years na ako nagtatrabaho sa Sineang, biglang nagsarado. Kaya sa ngayon, na-stop yung pag-aaral ng mga anak ko. Kung saan ako nag-a-apply, kaya lang tinatanggihan ako dahil sa may edad na ako eh. Gaya ni Mang Noel, mahigit 4 milyong Pilipino ang tinatawag na unemployed o walang hanap buhay. Kaya naman sa nalalapit na Labor Day, may trabahong hatid ang Department of Labor. Nagkaroon tayo ng National Job and Livelihood Fair simultaneous with Regional Job and Livelihood Fair sa buong region, sa buong Kapuluan. At dito, ang estimate ng Department of Labor and Employment sa simultaneous Job and Livelihood Fair na ito, mag-o-offer ng hindi bababa sa 100,000 job vacancies. Bukod sa job fair sa Luneta sa May 1, magbibigay ng counseling ang OWA sa balikbayang OFWs na nais magsimula ng sariling negosyo. At para naman sa mga tulad ni Mang Noel na hirap makahanap ng trabaho dahil sa edad, may libreng seminar ng mga short courses ang TESDA na maaaring pagkakitaan. Bukod sa NCR, may job fair din ang Dole Regional Offices sa buong bansa. Huwag pong kalimutang magdala ng resume o biodata.
balita. Trisha Zafra reporting. Oras na para sa unang chika. Narito na po si Princess Luan D. Princess D. Maraming salamat, Igan. Para sa fans ng Harry Potter, ilabas na po ang official trailer para sa final installment ng phenomenal movie series. Yan ang Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Isa sa mga pinakaabangang eksena sa pelikula ay ang huling pagtutuos ni Harry at Lord Voldemort. At alam niyo bang since the first film, kumita na ang franchise ng mahigit $6 billion o humigit kumulang 261 billion pesos. Sa July na ipapalabas ang last Harry Potter film. Samantala, Paris Hilton at boyfriend na si Cy Waits inatake ng isang lalaki sa labas ng isang courthouse sa Los Angeles, California. Pumunta ang dalawa sa korte para sa pagdinig ng kaso laban sa isa umanong stalker ng hotel heiress nang biglang sumugod ang lalaki at hinampas sa ulo si Cy. Mabilis namang kumilos ang kanilang bodyguard at agad na inawat ang lalaki. Ayon kay Paris, ang lalaki na yon ay isa pang stalker niya. Agad namang dinakip ang suspect. Maayos naman ang lagay ng dalawa matapos ang insidente. More showbiz updates sa aking pagbabalik, so stick around. Igan? Salamat, Luan. At makibalitan tayo sa latest sa Dali ng Trapiko. Kasama po si Lala Roque. Lala. Igan na ito na nga ang lagay ng trapiko ngayong huling Biyernes sa buwan ng Abril at Quiapo Day din ngayon. Ating kupumustahin yung mga pupunta ng Quiapo Church dyan sa Quezon Boulevard, yung po mga paharap sa inyo ng mga sasakyan. Yan yung papunta ng Quiapo Church. Dumadami na po ang mga sasakyan pero maayos pa naman at hindi naman na natitigil ang mga sasakyan sa pag-andar. Yung nakatalikod naman, yan yung papunta ng Espanya, green and go po ang daloy ng trapiko. Yung dito naman kung dadaan kayo sa Recto, yung papunta naman ng Divisoria at maging yung sa kabilang bahagi na papunta ng Legarda, wala rin hong problema sa mga oras na ito. Sa A. Bonifacio naman, atin din pong pupumustahin yung nasa kaliwang bahagi, yung papunta ng EDSA at yung kanan papunta ng Blumentritt. Wala rin hong problema sa mga oras na ito, maging yung sa Ortigas Avenue, bagaman unti-unti na nadaragdagan ang mga sasakyan dyan sa lugar na yan. Yung EDSA Kamuning po, ay hindi mo ganun kapila ang mga sasakyan sa mga oras ito. Yung kanan, papunta po yan ng Makati at yung kaliwa ay papunta naman ng Monumento. Kaya po sa mga nagmamadali, okay po hong dumaan sa EDSA Kamuning ngayong oras na ito. O mga kapuso, paalala po natin, Friday po ngayon, tuloy pa rin po ang number coding 9 and 0 sa mga nagtatapos na plate number dyan. Bawal ho kayo simula alas 7 ng umaga. At ingat lang po sa biyahe. Balik sa'yo, Igan. Toxid. At maraming salamat, Lala. Ang hirit namin mamaya, mga pasahero sa tunnel train mula Paris patungong London, dahil sana para masaksiyan ang kasal ni na Prince William at Kate Middleton. Dalawang panibagong comics tungkol sa love story ng royal couple inilabas sa New York. Mga kapuso, ilang oras na lang po,